Naglalakad na ang mga bida patungo sa Pallet Town at narating na nila ito agad. Tinanong ni Misty si Togepi kung natatandaan nito ang Pallet Town, habang tinatanong naman ni Ash si Tracy kung dapat ba niyang ipakita ang kanyang mga sketchbook kay Professor Oak. Hindi mapakali si Tracy habang hinahalongkat ang kanyang mga sketchbook para tingnan kung alin ang dapat niyang ipakita kay Professor Oak. Sinabi ni na Ash at Misty kay Tracy na doon na lang siya maghalongkat sa bahay ni Ash. Habang nagkakarera sila patungo sa bahay ni Ash, lumitaw si Jigglypuff sa likuran nila. Bago pumasok si Ash, huminga muna siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto at sinabing nandito na siya para sa kanyang ina, pero boses ng isang lalaki ang narinig niya sa halip na boses ng kanyang ina. Tumakbo siya sa kusina at nakita ang kanyang kaibigang si Brock, at dahil sa gulat ay nabangga siya sa isang counter. Nagulat din si Misty na nandoon si Brock. Binati ni Brock si Togepi at nakilala si Tracy na sinabing marami na siyang narinig tungkol dito, pagkatapos ay binigyan niya ang lahat ng tsaa. Tinanong ni Misty kung ano ang ginagawa niya rito. Naalala ni Ash na gustong-gusto ni Brock ang Valencia Island, at sinabing sa bahay ni Professor Ivy ay kailangan ito ng tulong at gabay mula kay Brock habang pwede siyang mag-aral ng Pokemon. Inakala nila na mananatili siya roon habang buhay kasama si Professor Ivy, pero humiga si Brock sa sahig dahil sa tindi ng depresyon, at sumagot na huwag nang babanggitin ang pangalang iyon. Naramdaman ni Misty na busted si Brock. Narinig ni Ash ang kanyang ina at pinuntahan ito, pero nadismaya siya dahil mas una pang binati ng kanyang ina si Pikachu. Binati si Delia ni na Misty, Togepi, at Tracy. Tinanong siya ni Misty kung gaano nakatagal si Brock doon. Naalala ng ina ni Ash na noong isang linggo, pauwi sila ni Mimey mula sa palengke, at may narinig silang ingay. Bumalik sila sa kanilang pinanggalingan at nakita ang isang lalaki na walang iba kundi si Brock. Dinala niya ito sa loob ng bahay at tuwing nababanggit si Professor Ivy, nagiging depressed ito. Pinatuloy niya ito at marami itong ginawang mga gawaing bahay. Maya-maya, nakita nila si Brock na nakikipagtalo kay Mimey kung sino ang dapat maglinis ng sahig. Sa tingin ni Ash ay hindi na nila malalaman kung ano ang nangyari. Sinabi ni Misty na nagustuhan ni Brock si Professor Ivy. Sumagot si Ash na nagustuhan din niya si Professor Ivy, pero hindi kumbinsido si Misty dahil hindi siya kasing mature ni Gary, kaya naging depressed din siya gaya ni Brock. Nagmungkahi si Ash na kumain ng masarap habang si Tracy naman ay gustong magtanong sa kanya. Pero masyadong abala si Ash, kaya sumigaw siya para makuha ang atensyon ng lahat dahil sabik na siyang malaman kung kailan nila makikilala si Professor Oak. Naalala ni Ash ang kanilang misyon, pero inilabas muna niya ang kanyang Orange League trophy at iniabot ito sa kanyang ina, na natuwa naman dahil magagamit niya ito bilang dumbbell. Dahil dito, nadismaya si Ash nang makita niyang nag-e-ensayo na ang kanyang ina gamit ang kanyang tropeyo. Kaya naman, siya, at sina Misty, Tracy, at Brock ay nagpunta na lang sa lab ni Professor Oak. Alam na ni Tracy kung aling mga sketchbook ang ipakikita niya sa propesor. Naramdaman ni Misty na matutuwa ang mga Pokemon ni Ash na makita siyang muli. Tinanong ni Tracy si Brock kung naramdaman ba nito ang pagiging proud nang makilala ang professor. Naging depressed si Brock sa pag-aakalang ang tinutukoy ni Tracy ay si Professor Ivy. Sinabihan ni Misty si Brock na si Professor Oak ang tinutukoy ni Tracy. Biglang sumigla si Brock at sinabing si Oak ay isa sa pinakasikat at pinakarespetadong propesor sa buong mundo. Kaya naman, nagkaroon sila ng unahan patungo sa lab. Nakita ng Team Rocket ang mga bubuwit na tumatakbo. Naramdaman ni James na dapat na nilang tawagan ang kanilang boss, pero sinabi ni Meowth na malalaman din ng kanilang boss na hindi pa rin nila nahuhuli si Pikachu. Sinabi ni Meowth na kapag ginawa nila iyon, sila ay magiging proud na loser. For the tawa naman sina Jessie at James, hanggang sa pinalo sila ni Meowth at sinabing kailangan nilang mahuli si Pikachu. Nakita ni James na ang mas matandang bubuwit na si Brock ay nagbalik kasama ang tatlo. Pumasok ang mga bida sa lab ni Professor Oak. Habang sa bahay ni Ash pinapakintab ni Delia ang Orange League trophy ni Ash. Hinanap ni Ash si Oak at nakita niya si Mach habang si Oak ay nasa ilalim nito. Kinilala ni Oak ang pagdating ni Ash, pero pagkatapos ay naipit sina Ash, Brock, at Oak kay Mach. Binati ni Tracy si Oak at inutusan ng lahat na wag munang gumalaw hanggang sa ma-sketch niya ang eksenang iyon na kinabad trip ni Ash. Binati ni Oak sina Pikachu at Togepi, pagkatapos ay sinabi kay Brock na nagpapaabot ng pagbati si Professor Ivy, na naging dahilan para maging depressed itong muli. Ipinaalala ni Tracy kay Ash ang tungkol sa GS Ball, kaya ibinigay ni Ash kay Oak ang Pokeball at humingi ng paumanhin dahil natagalan ito. Sumagot si Oak na tiyak na marami ng karanasan si Ash, at sinabing sisimulan niya ang pananaliksik mamayang gabi. Habang naglilibot ang lahat, nakita ni Ash si Snorlax sa taniman at binati ito. Kinain ni Snorlax ang mga mansanas at nakatulog. May napansin si Tracy sa malayo.
Sinabi ni Ash na ang mga iyon ay mga toros at pinalabas ang dinala niyang toros habang gumagawa si Tracy ng sketch dahil humanga siya sa dami nito. Nakita rin ni Ash si Kingler na papunta sa lawa. Kinumpirma ni Misty na malulusog silang lahat at sumagot si Oak na inaalagaan sila ng pinakamahusay na Pokemon expert sa mundo. Nag-sketch si Tracy at nagulat na pinapanood siya ni Oak. Nag-alok si Tracy kay Oak na tingnan ang kanyang mga sketch na sinang-ayunan naman nito. Pinag-aralan ni Oak ang mga sketch sa loob ng lab na naging dahilan para ma-pressure ng husto si Tracy kahit itinatanggi niya ito. Nanginginig si Tracy ng husto kaya sinabi ni na Ash at Misty sa kanya na maayos naman ang kanyang mga sketch. Tinanong ni Brock si Oak kung ano ang iniisip nito kaya ibinulong ni Oak kay Brock ang kanyang palagay. Pinindot ni Meowth ang isang button at binalot ang lab ng isang malaking tent. Lumitaw si Jigglypuff pero nagalit ito dahil hindi siya makalusot sa tent. Lumitaw ang Team Rocket bilang mga circus entertainer bago nagpakilala. Nagtaka sila kung bakit hindi na natili ang malaking bugwit sa Valencia Island kasama si Professor Ivy na naging dahilan para ma-depress ito at umakyat sa lubid ng circus. Sina Jessie at Meowth ay sumugod para umatake. Maglalabas sana si Ash ng Bulbasaur pero gustong lumaban ni Mach kaya hinayaan ito ni Ash. Inilabas ni Jessie si Lickitung pero dumagan si Mach kay Jessie at niyakap ito. Inilabas naman ni James si Victreebel na kinagat ang kanyang ulo at niyakap din ni Mach. Gumamit si Victreebel ng Razor Leaf pero hindi ito umubra kay Mach. Sinipsip ni Victreebel si Mach sa loob nito at gagamit sana ng poison powder pero pinigilan ito ni Mach gamit ang poison gas. Dinilaan ni Lickitung si Mach pero hindi ito umubra at niyakap lang ito kaya napunta sa mahirap na sitwasyon ng Team Rocket. Habang sinusubukang pasukin ni Jigglypuff ang tent, isang tao ang lumapit dito. Gumamit si Victreebel ng sleep powder at nagtagumpay na patulugin si Mach. Maglalabas sana si Ash ng isa pang Pokemon, pero naghagis ng mga singsing ang Team Rocket na gumapos sa mga bida. Dahil dito, naramdaman ng Team Rocket na dapat nilang kunin ang bawat malakas na Pokemon na kailangan nila. Gamit ang vacuum, sinipsip ng Team Rocket ang bawat Pokeball mula sa lab ni Oak at ang mga sketch ni Tracy patungo sa lobo. Tinanong ni Meowth si Brock kung ano ang nangyari sa kanila ni Professor Ivy, pero tumanggi itong sumagot at naging depressed. Dahil sa pagsipsip ng vacuum, maging ang GS ball ay nasipsip din papunta sa lobo. Biglang nahati ang tolda na naging dahilan para tumalsik si Jigglypuff at mahulog ang lobo ng Team Rocket kaya naglabasan ng mga Pokeball. Ang lalaking lumitaw bago si Jigglypuff ay nagtanggal ng disguise at nagpakilalang siya si Gary kasama si Nidoqueen na hinawakan ng dila ni Lickitung at inihagis sa Team Rocket. Umatake si Victreebel pero napatalsik ito ng isang mega punch. Iinihagis ni Jessie si Meowth sa labanan. Kinalmot ni Meowth si Nidoqueen pero nabigo siya at tumalsik kasama nina Jessie at James. Pinalaya ni Nidoqueen ang lahat. Binati ni Gary ang kanyang lolo na nakitang mapalad sila dahil dumating siya sa tamang oras. Inamin ni na Misty, Brock at Oak na si Gary ay isang mas mahusay na trainer kaysa sa dati dahil madalas siyang nag-e-ensayo pero iniisip ni Gary na hindi siya ang pinakamahusay. Sinabi ni Ash kay Gary na nanalo siya sa Orange League, bagaman sumagot si Gary na bakit hindi niya yun nakita laban sa Team Rocket. Naalala ni Ash na mas mataas ang rankang niya kaysa kay Gary noon, bagaman alam ni Gary na matagal na iyon at ngayon ay mas mahusay na siyang trainer. Hinamon siya ni Ash sa isang laban para makita kung tama ba ang sinasabi nito. Tinanggap ito ni Gary na labis na kinagulat ng lahat. Tinanong ni Misty si Brock kung may chance bang manalo si Ash, pero hindi sigurado si Brock kung mayroon o wala. Nagmungkahi si Gary ng isang one-on-one na laban na tinanggap naman ni Ash. Inilabas ni Ash si Pikachu at inilabas naman ni Gary ang kanyang Eevee. Sinabi ni Misty na napaka-cute nito pero binalaan siya ni na Tracy at Brock na dahil sa makintab na balahibo at mga mata nito, halatang naalagaan ito ng mabuti ni Gary. Sinabihan ni Ash si Gary na dapat siyang mag-focus kung paano makakapasok sa top 16 ng Indigo League o manalo sa Orange League. Sumagot si Gary na narito siya para lumaban at hindi para makipagdaldalan at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Ash dito. Galit na sumagot si Ash na narito siya para talunin ito at inutusan si Pikachu na gumamit ng quick attack. Gumamit si Eevee ng reflect at tumalsik si Pikachu. Inamin ni Tracy na ang reflect na iyon ay tila hindi man lang nagdulot ng pinsala kay Eevee. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt pero gumamit si Eevee ng double team. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt para burahin ang mga ilusyon, pero pinatigil siya ni Ash dahil wala itong silbi. Gumamit si Eevee ng quick attack pero hindi tumama dahil sa agility ni Pikachu. Gagamit sana si Pikachu ng Thunder, pero pinigilan ito ng Skull Bash ni Eevee. Nasaktan si Pikachu sa ataking ito at natumba, tanda ng kanyang pagkatalo.
Nilapitan ni Ash si Pikachu at inaming isa itong matinding laban. Natuwa si Gary sa kanyang pagkapanalo at pinuri si Eevee habang binati naman siya ni Oak. Sinabi ni Gary kay Ash na magaling ang ginawa nito at ibinalik si Eevee sa Pokeball. Umalis na si Gary at sinabi ni Ash na sa susunod ay mag-iiba ang resulta, pero itinaas lang ni Gary ang kanyang kamay sa sinabing iyon. Maya-maya, pinagmamasdan ni Ash ang mga ulap at biglang lumitaw si Misty, na nagtatanong kung gusto niyang malaman kung saan pumunta si Gary. Sumagot si Ash na wala siyang pakialam, pero nagkaroon siya ng interes nang marinig na papunta si Gary sa isang bagong paglalakbay. Sinusuri ni Oak ang GS Ball pero inamin niyang hindi niya akalaing magiging mahirap itong imbestigahan. Dumating si Ash at tinanong si Oak kung umalis ba si Gary para sa isang bagong paglalakbay. Kinumpirma ito ni Oak at sinabing madalas na nag-e-ensayo si Gary kamakailan. Tinanong ni Misty si Oak kung may nakuha na itong bagong datos at nakitang wala pa. Sinabi ni Misty na kahit si Oak o si Professor Ivy ay hindi malutas ang misteryo ng GS Ball. Itinuro ni Tracy ang likuran at nakitang depressed si Brock sa pagbanggit kay Professor Ivy, kaya inamin ni Tracy na dapat mag-ingat si Misty sa mga sinasabi niya sa harap ni Brock. Hindi alam ni Oak kung ano ang gagawin sa GS Ball, pero tinanong ni Ash kung saan pumunta si Gary. Sinabi ni Oak na pumunta ito sa Johto para lumahok sa league doon dahil gusto nitong makalaban ang mga bagong trainer. Nakita ni Ash na kailangan niyang pumunta sa Johto para maging isang Pokemon Master. Sinabi ni Misty na dapat siyang mag-ensayo muna dahil nagiging tamad siya kamakailan. Nagtanong si Ash kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya pinaalala ni Misty na natalo siya sa laban kay Gary. Nag-init ang ulo ni Ash, kaya sinubukan silang pakalmahin ni Tracy. Nasabi ni Brock na hindi sila nagkakasundo nang wala siya, na ikinairita ng dalawa. Sinabi ni Brock na kapag kasama niya sila, maayos silang lalaban, kakain, at mag-e-ensayo. Dahil dito ay nagtanong si Ash kung gusto niyang sumama, at kinumpirma ni Brock na sasama siya sa kanila para sa mga bagong hamon at pakikipagsapalaran sa kanluran, patungong Johto. Itinuro ni Misty na ang kanluran ay sa kabilang direksyon, pero alam ni Brock na papunta na sila sa exciting na part. Ibinalik ni Oak ang GS Ball kay Ash at ipinakita sa kanya ang larawan ng dating kaibigan niyang si Kurt, isang Pokeball designer, na malamang ay may mas nalalaman tungkol sa GS Ball. Nag-aalala si Misty na baka mahuli si Ash sa league, pero sigurado si Oak na madadaanan nila ang league sa kanilang biyahe. Sinabi niyang kailangan nilang pumunta sa New Bark Town, ang bayan kung saan maraming bagong trainer. Na-excite si Ash sa sinabing yun ni Professor Oak. Inilarawan ni Oak na sa New Bark Town ay maaaring magparehistro para sa Johto League, kaya tinanggap ni Ash ang mission. Sinabi ni Brock na pro-protektahan niya sila, pero alam ni Misty na gusto lang ni Brock makakita ng maraming babae, na kinumpirma naman ni Brock na interesado rin siya sa mga babae doon. Dumating ang mga bida at nakita ni Ash ang kanyang ina na nag-e-empake ng kanyang bag. Ibinunyag ni Delia na alam na niya at narinig ang nangyari. Sinabi ni Brock na nakakalungkot man ay iiwan muna niya kay Mimey ang mga gawaing bahay. Sinabi ni Delia na magluluto siya ng maraming hapunan bago sila umalis, at habang iniisip ni Ash na hindi dapat ito masyadong matuwa, naisip naman ni Misty na masarap kumain bago umalis. Nakiusap si Delia kay Brock na pumunta sa palengke, kaya masaya itong sumang-ayon, at nagkarera sila ni Mimey patungo roon. Nakita ni Delia na nakalimutan nila ang listahan, kaya ibinigay niya ito kay Ash. Pagod na ang Team Rocket sa paggala. Nakarating sila sa isang karatula at nakitang malapit na sila sa Pallet Town. Nag-fingerpoint si Meowth at sinabing talasan ng paningin. Inakala ni James na ang kuko niya ang tinutukoy ni Meowth. Kinalmot siya ni Meowth at itinuro ang batang si Gary na dumarating. Nagustuhan nila ang ideya na bugbugin ito at nakawin ang Pokemon nito. Naghanda ang Team Rocket at binigkas ang kanilang moto, pero nakitang sa maling daan sila nag-abang dahil sa ibang landas dumaan si Gary. Dahil walang magawa, naglakad na lang sina Jessie at James, pero sinabihan sila ni Meowth na alisin siya sa spring. Naghapunan ng mga bida, at namangha sila sa luto ni Delia, habang inamin ni Ash na hindi siya makakakain ng ganito bago makabalik mula sa Johto League. Inamin ng nanay ni Ash na si Brock ang nagluto ng hapunan. Inisip ni Misty na nakakuha si Brock ng magandang cookbook mula kay Professor Ivy, pero nakita niyang nagkamali siya nang maging depressed si Brock. Tinanong ni Ash si Brock kung ano ang problema, pero itinulak siya ni Misty pabalik sa hapagkainan. Nakita ni Oak na makakakilala si Ash ng mga bagong Pokemon, kaya naniwala si Tracy na makakahuli pa ito ng ilan sa kanila. Binigyan ni Oak si Ash ng bagong Pokédex bago ito umalis. Sinabi ni Tracy na magiging exciting makita kung ano man ang mga bagong Pokemon na mahuhuli ni Ash.
Nagtaka si Ash sa kung anong ibig sabihin ni Tracy, kaya ipinaliwanag ni Tracy na naging assistant na siya ni Oak. Inamin ni Misty na nakakalungkot na hindi sasama si Tracy sa kanila, pero alam niyang mananatili ito kay Oak. Sinabi ni Tracy na itinuro sa kanya ni Ash na dapat niyang habulin ang kanyang mga pangarap. Biglang pumasok ang dalawang reporter na sina Jessie at James at sinabing narito sila para i-record ang pangyayaring ito. Nagtanong si Delia kung sino sila, pero ni-record siya ni James, kaya nag-post siya habang kumakain sila. Sinabi ni Jessie na nakakalungkot na baka hindi na makauwi ang kanyang anak sa bahay. Inisip ni Brock na pamilyar ang reporter, kaya iniligaw ni Jessie ang usapan papunta kay Professor Ivy na nagpada-press kay Brock at kumain pa ng kumain. Itinulak ni Jessie si Ash at sinabihan si James na i-record si Pikachu. Lumapit si James at pinindot ang isang button, kaya lumabas ang isang guwantes mula sa camera at nakuha nila si Pikachu. Nakita ni na Ash at Misty na hindi sila tunay na reporter, habang lumabas sina Jessie at James sa bintana at nagtanggal ng disguise. Lumabas sina Ash at Mimey, habang gumamit si Mimey ng barrier para pigilan sina Jessie at James. Nakarating sina Jessie at James kay Meowth na hindi masaya sa tagal nila, pero natuwa nang makitang nakakulong si Pikachu. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunder Shock pero ang camera ay protektado laban sa ganoong atake. Maglalabas sana si Ash ng Pokemon pero nakita niya si Scyther. Hinati ni Scyther ang camera, kaya nakalaya si Pikachu at natakot ang Team Rocket. Gamit ang isang Thunderbolt, kinuryente ni Pikachu ang Team Rocket. Inilabas ni Tracy si Marill na nagpatalsik sa kanila gamit ang water gun. Nagpasalamat si Ash kay Tracy at sa kanyang mga Pokemon sa pagliligtas kay Pikachu. Pinuri ni Delia si Mimey sa pagprotekta sa hardin, bagaman kinorek siya ni Oak at sinabing binabantayan nito ang buong lugar mismo. Noong gabi, napaisip si Ash at nasabing nakakapanghinayang na hindi na makakasama si Tracy. Gayunpaman, alam ni Ash na kaya niyang manalo sa Johto League, na kinumpirma naman ni Pikachu. Kinabukasan, sinabihan ni Ash si Tracy na bisitahin ang kanyang ina paminsan-minsan para hindi ito malungkot. Sinabi ni Oak kay Ash na ipaabot ang pagbati kay Kurt kapag naibigay na nila rito ang GS Ball. Sinabi ni Ash na hindi niya ito malilimutan, habang nangako naman si Misty na hindi niya hahayaang makalimutan iyon ni Ash, at nangako rin si Brock na ipapaalala niya kay Misty. Nag-promise din si Pikachu na kinagulat ni Ash, pero alam niyang madalas siyang makalimot. Sinabihan sila ni Oak na magtulungan, habang pinaalala muli ni Delia ang hindi pagpapalit ng underwear ni Ash. Umalis na ang mga bida, kaya sinabi ni Ash sa kanyang ina na magdadala siya ng isa pang tropeyo, pero alam ng kanyang ina na ang pagbabalik ni Ash ang tanging premyo na kailangan niya. Iniisip ni Oak na mahirap sa kanyang ina na panooring umalis si Ash pero alam ni Delia na babalik din ito.